Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang mangyayari ngayon. At heto nga, no, pag-usapan natin itong si Sharon Cuneta na umiyak na ng umiyak itong si Sharon Cuneta kasi nagtatanong siya, bakit hindi nyo iboto si Kiko? Yan ang malaking tanong niya. Yan ang malaking tanong ngayon eh. Bakit natin hindi iboto si Kiko Pangilinan? Yan ang tanong ni Sharon Cuneta na hindi niya alam. Okay? So mamaya i-explain natin yan. Ate Shawi ha. Idol ka pa naman ng aking nanay. Itong vlog na ito, Sharon Cuneta, ipaalam namin sa inyo bakit ayaw namin si Kiko. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Okay? Next na ating pag-uusapan ay itong si DOJ Rimulya. Okay? Na meron siyang sinabi na yun rong punta ni Senator Amy Marcos sa ombudsman na inireklamo sila doon sa pag-aresto kay Tatay Digong na sila yung subject doon sa hearing ni Senator Amy Marcos at itong pagfa-file sa ombudsman ni Senator Amy Marcos, ang lahat raw ito ay ginagawa dahil malapit na ang eleksyon. Yan po ang reasoning ni Rimulya. Ang tanong ko sa iyo, Rimulya, tumatakbo ka ba ngayon? Kasi kung i-reason out mo yung dahil eleksyon na, si Torre, si Marbil, sino pa? Yung kapatid mong si John Vic Rimulya, sila Canilaw. Tapos sasabihin mo, eleksyon na kasi, kaya inireklamo ni Senator Amy sa ombudsman ito. Parang sablay yata. Hindi naman tumatakbo si Torre. Hindi naman tumatakbo si Marbil. Sila Canilaw. Hindi ko lang alam kung anong tinatakbuhan nila. Baka barangay captain, hindi ko lang alam Pero sablay. Diba? Mamaya pag-usapan natin yan babasahin natin yung mismong sinabi ni DOJ Rimulya. Okay? At sa ilan ng mga updates natin is pakinggan natin itong latest ambush interview ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Kasi po sinagot na po ni VP Sara ang mga katanungan, yung mga kanyang kalaban na tinitira siya, no? Especially itong si Attorney Claire Castro, sinagot niya ni VP Sara. Pakinggan natin yan mamaya at magre-react tayo dyan, okay? At itong panghuli na ating panoorin ay itong si Ma'am Hanilet, no? Itong itong anong tawag dyan? Kasama ni former President Duterte, no? At ang itong kanyang anak nila na si Kitty Duterte. Itong si Ma'am Hanilet ay nagsalita na nga, kumanta na in front sa mga taga Duterte at dapat naman natin itong pakinggan kasi sila yung may alam patungkol kay former President Duterte. Sila yung magkasama doon sa The Hague. At before sa The Hague, sila yung magkasama. So meron tayong mga hindi nalalaman na galing sa kanila. Okay? So mamaya ito ay mahalaga po nating pakikinggan kasi po ito yung pagbabasihan natin sa kung sino po ang dapat nating iboto this coming election. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, bago natin ito ipapakita itong mga videos na ito, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Marami po ang makakita at ma-update at yung mga tunay
na dapat nating alamin. Okay? Malalaman po ng ating mga kababayan natin. Okay? So, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? Dapat lahat naka-like and share ha para dadami ang views dito. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po tayo para lagi tayong updated sa ating mga balita, okay? And kung nakasubscribe rin kayo sa akin, malalaman po ninyo kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news. Kung nagla-live tayo, malalaman nyo yan. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Subscribe everyone. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, unahin muna natin itong si Sharon Cuneta. Sharon Bakit kasi nangingialam ka pa dito sa pangangampanya ni Kiko Pangilinan Ako, I believe na tinutulungan mo si Kiko Pangilinan sa kanyang pangangampanya para lang manalo si Kiko Pangilinan, di ba? Ang hindi ko lang maiintindihan, Sharon Cuneta, bakit pinagpipilitan mo na manalo itong si Kiko Pangilinan na kung ayaw talaga ng taong bayan, kung hindi namin gusto si Kiko Pangilinan, kasi meron rason ang taong bayan bakit ayaw namin siya Yung iba dyan napaplastikan, yung iba dyan nakikringy, yung iba dyan na OA, na OA-han sa mga ginagawa niya. Tapos, heto ka na naman, umiiyak ka rin kasi gusto mong ipaboto si Kiko. Mas lalong nakaka-arte Real talk lang, Sharon, ha? Ang taong bayan kasi, Sharon Cuneta, hindi na po ito kagaya noon, nung sinaunang panahon. Ang taong bayan, hindi na, gising na ang taong bayan, Sharon Cuneta. Noon pa ito Noong panahon na, naalala nyo ba, nung pagdating ni former President Duterte, parang nagising po ang taong bayan na itong mga dilawan na ito, na ano na kami, nauuto na kami sa mga kaplastikan ninyo Diba? Bakit ko ba nasabi yun? No? Nauuto in the sense na ano yung mga pinanggagawa ni Mar Rojas dati, di ba? Pumupunta siya sa palengke, humihiga sa yelo, umiinom ng tubig sa baso, sa plato, di ba? Kumakain ng kanin sa baso. Bakit ganon? Di ba? Nauuto na kami sa mga yelo, sa mga kaartehan, kaplastikan, lahat nauuto na kami. Yung mga ginagawa ni Kiko Pangilinan, hindi na yan bibenta ngayon, Sharon. Honestly, hindi na yan bibenta ngayon. Ang bibenta ngayon, yung makikita ng tao na tunay kang nagsiservisyo. Hindi yung eto ang dagat. Yay, dagat. Ano ang point? Diba? Alam mo, Sharon, ini-example ko lang na sa mga ganyang bagay po, yun ang unang rason na ayaw naming iboto si Kiko Pangilinan. Kung iiyak ka lang naman para iboto namin si Kiko Pangilinan, ayaw na namin. Okay? Kasi po, the only reason na itong si Kiko Pangilinan ay nanalo noon ay dahil sa pangalan mo. Si Kiko Pangilinan, hindi siya nanalo noon dahil magaling siya. Hindi siya nanalo noon kasi may exhibit siya. May nakikita kaming maganda. May nakikita kaming epekto sa kanyang leadership o liderato noon pa. Hindi ganun ang kaya nanalo siya at binoto siya namin noon. Nanalo siya noon kasi
asawa niya si Sharon eh. Di ba? Yun ang una. Di ba? At higit sa lahat, pinagsisihan namin yon Sharon. Pinagsisihan namin na hindi pala dapat porket ang asawa mo ay very popular na artista, ay dapat na naming iboto ang isang tao. Nadisgrasya na kami doon. Nung pagdating ni Kiko Pangilinan sa Senado, wala yang ginawa kundi kontra ng kontra na kontra ito ng kontra sa panahon ng dating administrasyon na ang epekto is wala. Nagsasayang lang po tayo ng panahon. Di ba? Tingnan nyo yung ginawa niyang bill niya dati, di ba? Na inireklamo yan ni Tatay Digong. Di ba? Tinaasan niya yung age ba yun? Patungkol po sa age, no? Ng liability po ng isang gumagawa ng krimen. Malaking epekto yun Di ba? Sabi nga dito 30, sablay yung ginawa ni Kiko doon, di ba? So mga ganong bagay ba na hindi na namin dapat uulitin, kasi kung uulitin namin ilagay yan si Kiko Pangilinan sa Senado, baka maulit yung mga ganyang style. Di ba? So ayaw na namin. So kung ikaw, Sharon Cuneta, ay iiyak ka para iboto namin si Kiko, sorry. Sabi dito, sabi ng politiko, with just a week left before election day, an emotional Sharon Cuneta broke down in front of supporters, expressing frustration over what she described as the impact of fake news on her husband. Siguro naman, Sharon, hindi yun fake news yung umiinom siya ng sabaw na hindi man lang dumampi sa kanyang labi. Di ba? Hindi naman siguro fake news yun. Former Senator Francis Kiko Pangilinan, senatorial campaign. So, hindi naman siguro fake news yung kumakain siya ng dahon sa saging. Di ba? Bakit ganun? Di ba? Hindi naman siguro fake news yung, yan ang dagat. Dagat. Ayaw namin ng ganyan, Sharon, So, pasensya ka na, Sharon. Idol ka namin, ang galing mong pagka-artista, mabuting tao ka, mabait ka. Pero sa larangan po ng politika po, huwag kang, as much as possible, huwag kang makialam. Kasi, alam nyo naman, ang mga bashers dito sa, social media, walang preno yan sa totoo lang, I'll be frank with you, Sharon. Huwag kang iiyak-iyak sa ganyang sa social media kasi walang epekto yan sa amin. Nagmukha ka lang katatatawan. Okay, so Sharon, good luck sa inyo. Kung manalo si Kiko, well, okay, manalo. Pero kung hindi, tanggap-tanggap tayo, okay? Tanggapin natin. Okay, punta tayo sa next natin. Ito, yung idol niyong si Rimulya. Ito. Si Rimulya naman. Sabi dito sa Politico, Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya on Wednesday, that is May 7, expressed belief that the complaint filed before the Office of the Ombudsman against him and other official was publicity stunt for the election. Publicity stunt raw itong ginagawa ni Senator Amy Marcos. Okay? Siguro may point ka. Publicity. Pero para sa amin, no, na mga loyal supporters ni former President Duterte, maganda ito. Okay? Kasi hindi para at least alam nyo, no, na hindi sa lahat ng bagay ay kayo yung nasa taas. Yan ang sa akin, di ba? Kasi
yung ginagawa nyo kay Tatay Digong, ginamit nyo ang inyong mga kapangyarihan. O alam ko, inutusan kayo. May nag-utos sa inyo na ito yung gagawin. Dadalhin yan. Pero ang punto namin dito, no? Huwag tayong magpadala sa kung sino man ang may utos dahil lang sa away politika. Yun ang point namin eh. Itinalaga kayo ng inyong leader na si Bongbong Marcos dyan sa inyong mga posisyon para magserbisyo sa taong bayan. Hindi para magserbisyo sa kanya. Alam nyo na yung mga ginagawa ninyo, Remulla, Torre, Marbil, John Vic, sino pa? Sila Kanilaw, ikaw, DOJ Remulla. Alam ninyo, maraming tao ang naaapektuhan. Alam ninyo na itong si former President Duterte po, malaki ang kanyang nagawa sa bansa natin. At kung malaki ang kanyang nagawa sa bansa natin, minamahal siya ng halos majority of the Filipino people. Okay? Ganon. Kung ganon, nagagalit po ang taong bayan sa pag-aresto nyo. Sinabi ng mga ekspertong lawyer na illegal po ang pagka-aresto ninyo sa kanya. Isinakay nyo sa eroplano, dinala nyo sa Netherlands, pinaaresto nyo ang isang Pilipino, hinayaan nyo na makulong doon sa mga dayuhan ang isang Rodrigo Roa Duterte na para sa mga ilan sa mga Pilipino ay bayani para sa amin. Sino ba namang hindi magagalit niyan? Di ba? So, kung gagawin ni Senator Imee itong complaint na ito na ipinifile nito sa ombudsman, ikagustuhan namin yan. Gusto namin yan. Wala kaming pakialam kung yung ginagawa ni Imee ay publicity stunt, wala kaming pakialam. Okay? Kung tatakbo man o ano man yung kung anong ibig mong sabihing publicity stunt ito ni Imee o sa inyo, tanan o lahat, wala kaming pakialam. Basta ang sa amin, karapatan yan. Okay? Karapatan ng bawat Pilipino, kaya inihalal namin ang mga senador para merong kakampi po ang taong bayan. At ngayon, kumakampi si Imee sa taong bayan, whether iboto namin siya o hindi, para sa amin, enough lang yan para ireklamo kayo. O ngayon, kung sinong magrereklamo sa inyo, kayo yung nasa sa posisyon, kayo yung gobyerno. Kung hindi nagugustuhan namin yung ginagawa ninyo, sino pa ang magrereklamo, di ba? Hindi yung mga senador, di ba? Hindi, hala kayo. Harapin nyo yan. Di ba? Ito yung lesson learned na makuha nyo, Remulla. No? Iwas tayo sa pamumulitika. Iwas tayo sa away ng politika na gagamitin lang kayo. Kasi yung trabaho po ninyo ay unang-una, kampihan nyo ang taong bayan. I-secure nyo ang taong bayan. Yun po ang unang mandate nyo eh. Diba? I-secure nyo na lahat ng may sala, okay? Lahat ng may sala ay kakampihan nyo. Kung ano yung tama ay gawin nyo. Hindi yung wala na sa hulog. Pwede man yung, kung sa tingin ninyo marami ang nabibiktima kay Tatay Digong, pwede man ninyong litisin yan dito sa Pilipinas. Bakit kailangan yung dalhin doon? Sa mga dayuhan. It's very insulting on the part sa taong bayan, insulting on the part of our country. Yun lang po Remulla. Kaya sabi niya dito, why the haste? Remulla calls ombudsman complaint a publicity stunt for election. Bahala ka dyan.
Sabi dito ng reaction ng VOVPH. Ito yung caption niya dito sa balita na ito. Hindi ba because of election din yung urgency ng kidnapping of PRRD? Correct. 'Di ba? Oh. So, you get what you deserve. You get what you deserve. At si VOVPH, may point siya, 'di ba? Kung nagrereklamo ka, Rimulya, na itong ginagawa ni Senator Aimee ay publicity stunt, okay? Yung ginagawa nyo rin kay Tatay Digong na pinaaresto nyo, dahil rin ito, publicity stunt kasi eleksyon na. Hindi patas lang tayo. Di ba? Ikaw naman, Rimulya, akala mo na maipasok mo kami sa bulsa nyo. Hindi. Gising na po kaming taong bayan. Sorry, Rimulya. Okay? Okay, this time, pakinggan natin si, VP Sara naman sa kanyang ambush interview at tayo po'y magre-react dito. Play. Sinabi ng palas na huwag kang asal bata makasiri doon. Tingnan nyo, ang daming tao. Pero kung si Bongbong Marcos pumunta doon sa Rome, Italy, ni isa walang nagpapapicture. Pero ito, nakapalibot po ang kanyang mga security ng Vice President kasi maraming gustong mayakap itong si VP Sara. Minamahal talaga ng taong bayan. Ayan, asal bata ka raw. Sabi ni Claire Castro, VP Sara. Sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino galing yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, diba? Tingnan niyo si VP Sara. Natatawa lang siya kay Claire Castro. Hi, Castro. Huwag na tayo makinig kay Claire Castro. Huwag na tayong makinig kay Claire Castro kasi default na yan eh. Inutusan niya ng Malacanang na banatan lang yung Duterte. Ang trabaho mo ay banatan mo lang ang Duterte. Banatan mo lang. Isa siya gigo. Garbage in, garbage in. Isa ka raw garbage, Claire. Sa Tagalog pa, Claire Castro, basura ka ayon kay VP Sara. Tama na. Vice, tanong ko lang sa local, umaasa ba kayo sa MILF may papangalanan sila or endorse sila from PDP Laban? And nagtataka ba kayo kung hindi sila nagsasalita after PRRD na dinala sa Hague? Sino? Ang MILF. MILF? Well, katungod na no sa tanan organisasyon kung unsa ang ilahang pamulitika. Ang importante lang nagkasinabot sila sa ilahang sa sulod sa ilahang organisasyon kung asa padulong ang ilahang mga suporta. Wala ta mamugos bisan ka kinsa. Kita Ganyan po ka-humble ang aming Vice President, di ba? presenta lang sa katauhan kung paunsa sila unang magpili og mga leaders base lang sa historical mistakes nato in choosing our leaders. And next is wala sila nabanggit about after your father na straight na vote sa PDP, sa Duterte Senators. VP, according kay Congressman Adyong Salanao po, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito? Okay, pahiram ko sa mga po. Kaya Adyong na dito. Adyong, shame campaign against the administration. Called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns. Si Adyong Manggod, produkto manggod na siya sa warlordism nato diri. I believe na tapos na akong nag-comment patungkol dyan kay Adyong at ni Ortega sa warlordism na comment ni VP Sara. Okay? So makinig lang tayo. Sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about
Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly Group of Islands. South China Sea. Ito ang ginaistoryahan. Kani si Juan, isa po ni si Ortega, mura po ni si og si Adyong. Produkto sa Warlord. Actually, ang ibig sabihin dyan ni VP Sara, itong mga taong to, si Adyong at si Ortega, nananalo lang yan sila sa kanilang lugar, no? Sa kanilang probinsya, dahil minana nila ang kanilang popularity sa kanilang mga magulang. O, yan ang ibig sabihin ni VP Sara di ba? O kung sasabihin nyo si VP Sara ganyan rin, pero nakikita kasi. Nakikita yung kagalingan ni VP Sara sa pagiging mayor. Ang tanong ko dyan kay Adyong at Ortega, magaling ba kayo? O, yun lang. That's simple question. Ha? Tapos na dyan. Kung pagalingan lang sa serbisyo between VP Sara and yung mga lalaking itong si Ortega at si Adyong, ha? Wala kayo sa kalingkingan sa ginagawa ni VP Sara, di ba? Si Ortega, maupo na siya si Adyong. Produkto sa warlordism. Hindi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po deafening silence. Wa siya katungod mo abli sa iyang baba. Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective. Kasi tinitira nila ngayon si VP Sara. Na, ay, si VP Sara. Ano ka ba? Pilipinas o China? Actually, mali yun Hindi nyo dapat pipilitin si VP Sara kung saang papanig siya, Pilipinas at China. Mali yun Pilipino yan. Bakit nyo pinapipili? Mas maganda nga yun na si VP Sara, hindi siya nangingialam sa issue na yan. Meron tayong presidente, siya yung dapat mag-solve dyan Diba? Kasi kung makisawsaw pa in-explain ko na yan dito Kung makisawsaw pa yan si VP Sara, wala na. Makisawsaw tayo dyan sa issue na yan. Ang dami nang problema ang Pilipinas. Makisawsaw pa siya. Ha? Mas lalong gugulo. May opinion ang presidente kung paano isosolve. May opinion rin siya. Paano yan? At the end of the day, kung putak ng putak si VP Sara dyan, wala pa rin magagawa siya dyan. It seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging. Hit PBBM administration allies with China as her stone-etched template, accused Duterte. So, hindi pa obvious nga naa ako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Correct. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, kung atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri. Correct. Sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutok. Yan ang hindi ko maintindihan dito sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos at Tita Maluslos Bakit gusto nilang awayin ang China? Anong gusto mong ipalabas? Ikalandraka ni VP Sara sa kanyang campaign rally na, dapat nating labanan itong China. Anong kinalaman ng China sa pangangampanya natin? Di ba? Kayo yung may problema sa China, hindi kayo yung putak, kayo yung pumutak. Ang problema po ni VP Sara, yung ating kagutuman sa Pilipinas, wag natin ilihis ang usapan. Ha? Yung kagutuman, yung mga sagaa, yung sa mga flood control projects na saan na siguro yun ang tutukan natin. Hindi yung China, kayo ng China. Ang dami na nga natin problema dito sa Pilipinas, idadamay nyo pa yung China. Pad ng mga pangako, sama na, sa 20 ang bugas. And finally, sa pangalan na niya? Ortega. Kanayang pangalan. Don't change the topic, boy. Correct. The topic is promises made and broken again and again. Sabi ni VP Sara kay Ortega,
don't change the topic, boy. Harapin natin ang tunay na problema. Ikaw yung problema. Napabibi. Ngayon ka bahapon. I-repeat lang na mo nga. Dapat managot ang Pangulo sa kay Digong pag-kidnap. Yes! Dapat. Because number one, dili ko mahitabo ang pag-kidnap kay President Duterte, diri sa ato ang nasod, kung wala to'y approval sa Presidente. Dili na makalihok tanan. Dili na mo stand down ang AFP, dili na mo lihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries, kung walay, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman, ma'am. Wapa kay Kadra VPO. Lapit. Kanang di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa Presidente. And yes, dapat siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction. By the way pasalamat tayo sa mga security ni VP Sara dyan na talagang ginagawa nyo ang inyong trabaho na i-secure ang ating Vice President. Okay? Palakpakan. Palakpakan. To intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ang ICC para mabuhat ang investigasyon kay President Rodrigo Duterte o Santa Cruz. So yes. Last question. Yeah. Nakalibot na tayo sa Visayas and Mindanao, Philippine Manila. So ano yung mga common na hinaing na mga mamamayan na i-address ng Duterte and Senator candidates given a chance in the Senate? Yes, ma'am. Ang kanila is kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. PRD promised build the big ticket infrastructure projects. PRD promised peace and order sa ating bayan. And naturally, when there is peace and order, developments o kalambuan, kaunlaran ay sumusunod din. Mag-attend po tayo sa iba pang remaining PDP rallies ko with Kitty Duterte. Wala pa ako schedule pagkatapos ito, ma'am. Kasi ito pa lang yung katapusan ng schedule namin mula Visayas, mula Leyte, papuntang North Cotabato. So, mag-schedule pa kami ng aming mga gagawin. So, yan na po Yun yung mga schedule na yung pinag-usapan dyan. So, at least si VP Sara ay in-express niya yung mga issues ngayon. Okay? Especially itong mga tumitira sa kanya, si Ortega at si Adjong. Ayun, napahiya tuloy kayo, di ba? So, ayan si Ma'am Hanelet naman, no? Ayan, kumanta na itong si Ma'am Hanelet. Pakinggan natin. Yung tanan. Salamat Ngala ko puro man yung mga kanta siguro nila diri. Mayong gabi grabe ang grabe yun yung suporta. Taod-taod ko magpasalamat sa inyo o kabalo mo kami tuha sa akong anak di man gud may politician, di may politiko, wa man may gidaganan o wa pud may posisyon sa gobyerno. Gatabang lang yun mi kay kabalo man mo unsay gihimo kay Presidente Duterte. Kabalo ko na kita yun mo. Kami nagsakit nagsakit ko na nanay o nagsakit ko para sa akong anak. Nagsakit po ko para sa tatay sa akong anak. So, sabi nila na sasaktan sila sa nangyari kay Tatay Digong.
Wala ko kabalo ang duha ka buok ba ang akong anak nanginahanglan og tatay. And same thing po, naluoy po ko sa tatay sa akong anak na 80 anyos na, gikidnap nila. So, ano gyud kanang dagag bangutana unsa daw ang asad ako gapanguha og kusog. Ako taod-taod lang ko magpray sa Ginoo. Taod-taod po ko maghilak. Kay kita man mo na wala itay. Totoo lang, hindi man talaga biro yung na nararamdaman ni Kitty Duterte at ni Ma'am Hanilet. Hindi biro. Hindi ito mga politiko itong mga taong to eh. 'Di ba? Pamilya to ni Tatay Digong. Kaya ako'y nasasaktan para sa kanila. Ay, sorry. Nakalimutan ko. Mali. Pasensya ha, pasensya. Ulit. Rewind. Nakalimutan ko. Salamat. Sorry ha. Sabi ko, marami nagtatanong kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob. Sabi ko sa dasal at sa lahat ng mga suporta nyo, alam ko, nandiyan kayo parati nagmamahal. Yung mga tao sa Hague, nandito ako, gusto ko silang pasalamatan kung alam nyo lang, araw sila, meron akong kakilala na malapit lang yung pinagtatrabahuan niya, dumadaan talaga siya. Miski na hindi siya naririnig ni Pangulong Duterte. Sinasabi niya ganyan sa labas, tay, nandito ako sa labas, mga ganon. So, yung mga, yung nagbiyahe, nagda-drive, 27 hours na driving, papunta doon sa Hague. Tapos, yung mga, hindi lang isang beses nagpunta, kundi pa ulit-ulit na pumupunta. Yung nasa Davao, yung nandun sa nagbabantay sa aming bahay. Gusto ko magpasalamat sa inyo na bumibisita. Maraming mga bumibisita galing Jensan, galing Cavite nung isang araw. Sabi nila galing sila Cavite, galing Jensan. Gusto ko magpasalamat. Tsaka, nandito ako kasi ayaw ko sana magsalita, pero alam mo, hindi nyo ba napansin na yung dapat tagapagtanggol natin, gobyerno, di ba? Noong panahon ni Presidente Duterte, di ba naalala nyo, sumbong nyo sa gobyerno? Sila ang dapat nagtatanggol sa atin, di ba? Ngayon, iba. Sila ang nang-aapi sa atin. Hindi na tayo makalapit sa kanila. Kung tayo ordinaryo citizen, hindi na tayo makalapit. Kung yung dating presidente nga, tinrato ng ganun tayo pa kaya? Ano kaya ang maasahan natin sa kanila? Wala. Kung hindi nyo napansin, kaya pansinin nyo, yun nyo ng mabuti. Yung mga senador na tumatakbo ulit, walang imik. Walang imik sa lahat ng mga ginagawa ng gobyerno na mali. Diba? Walang imik na tinanggal ang pera sa PhilHealth. May contribution akong PhilHealth. Kayo, di ba may contribution kayo? Sino walang contribution dito? PhilHealth. Di ba lahat halos tayo may contribution? So wala nang umiimik. So kaya nandito kami ng anak ko para hilingin sa inyo, subukan ninyo itong mga tao sa Duterte. Kasi ma'am, doon nyo makita yung iluklok nyo sa pwesto na ganyan, kahawak ng power, yung habang walang power, doon nyo makikita kung ano yung ugali nila, ano yung pagkatao nila. Huwag na ho tayo doon sa mga tao na lumalapit lang, maayos lang pakitungo sa atin pagka-eleksyon. Tuwing eleksyon, binabati, nakasmile sa ating... Ang dami yan ngayon
lumabas sa panahon ng kampanya, sobrang bait. Pero kapag naluklok na sa pwesto, wala na. Dead man na. Di ba? Lahat. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na ulit sila makita. Subukan natin ito. Kasi ito yung bago kami umalis doon sa nagbisita kay Presidente, sa tatay ng anak ko, sinabihan niya kaming dalawa ni Veronica. Sabi niya, kalimutan niyo daw siya kung hindi niyo iboto ang Duterte. Lahat yan sila. Ma'am, sabihin ko sa inyo, ma'am, ito sila lahat. Noong before na naging presidente, si Pangulong Duterte, nandyan na sila. Noong naging presidente, nandyan sila. Nung hindi na presidente, nandyan pa rin sila. Doon nyo makita, ma'am at sir. Sabi pala nung kaibigan ko, nakakalimutan ko, may sir pala, ma'am ako ng ma'am. Sorry sir ha. Doon nyo makita kung ang anong klaseng pagkatao ang iluluklok nyo sa pwesto. Bahala na. Tinatatamaan si dito Tolentino, di ba? Yung sobra tayong balimbing ba, na panahon na kasikatan ni Tatay Digong, kapito ko. Ngayon, pumupunta na sa ibang bakod. Grabe. Bahala na basta hindi sumakit yung dibdib ninyo, di ba? Ako sa totoo lang noong 2022, binoto ko yung nakaupo ngayon dyan. Anong tawag dyan sa nakaupo dyan? Ha? Tawag yun sa kanya? Yung nagsabi niya na? Hindi ako. Alam mo, napilitan ako nun. Kasi magkasabay kami ni former President magboto. Ang sabi niya sa akin, iboto mo na lang kasi naman si Inday. Siyempre, kapatid ng anak ko, na ako nilagay ko. Di ano nangyari? Masakit sa dibdib ko ngayon. Di para hindi ka masaktan later on. Imagine ha, bumoto si Ma'am Hanilet kay Bongbong Marcos. Okay? Bumoto siya kay Bongbong Marcos dahil sinabihan siya ni Tatay Digong na para kay Inday. Okay? Para kay Inday. Masakit kasi sino ang nagpapaaresto? Di ba? Si Bongbong Marcos. Masakit yan para sa kanila. Binoto mo ang isang taong nagpaaresto sa inyo. Ha? Kaya ikaw, Bongbong Marcos, wala ka talaga. Sobrang traidor ka talaga at manggagamit. Di ba, ma'am? Binoto mo, tapos hindi ka naman pinapansin later on. Wala naman, baliwala naman, di mo naman malapitan. Sino malapitan ninyo dito? Si Go, di ba? Nakikita nyo, di ba? Yan ang dapat mapresidente, si Bongo. Yung ibang senat... Insider Bongo at BP Sara, doon tayo, di ba? Wala na. Ngayon, lumabas kasi eleksyon. Diba? So, ito sila, ma'am. Sabi ko, pati kay Pastor Kibuloy. Alam mo si Pastor Kibuloy, sinabihan ko si former President Rudy Duterte. Sabi ko, kinulong, sinabotahe, baliktarin man siya, gusto mong bayaran, kaibigan mo pa rin, hindi ka iniwan. Tama. Ganon, ma'am, ang piliin ninyo. Ngayon, ang nakaupo, ano nangyari? Ha? Pera. Inuuna yung pera. Wala na tayo. Basta sila may pera, nasa kanila ang pera, okay lang. So, kaya, ma'am, nakikiusap, ma'am at sir, nakikiusap ako. Sana, ngayong... Ayan ha, si Ma'am Hanilet na po ang nagsabi niyan. Nakiusap siya na iboto natin ang Duterte kasi minsan hindi ito nang iwan kay Tatay Digong. Okay? Doon tayo sa mga government officials. Doon tayo sa mga kandidato na hindi nang iiwan. Ano bang ibig sabihin? Yung mga tipong pagkatapos ng eleksyon ay
talagang tumutulong at tunay na nagsiservisyo sa atin. Hindi yung kagaya ng iba na kapag mananalo na, hindi ka napapansinin. Okay? Yung ang point niya. So, ingat-ingat po kayo sa inyong mga boto. Vote straight Duterte lang po. Duterte. Okay? Guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa video na ito, sa pinag-usapan natin, at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo para lagi kayong updated. Okay? And meron tayong second channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Marami tayong mga video updates doon sa politika na hindi nyo makikita dito sa main channel dito. Okay? Kaya subscribe rin kayo doon. Okay? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.